Pinasisibak ng ombudsman si Senador Joel Villanueva. At dahil yan sa manomalyang paggamit ng pork barrel nung siya'y kongresista pa. Dahil kasong administratibo ang kinakaharap ni Villanueva, inaalam ngayon kung nasa kapangyarihan ng liderato ng Senado ang pagsibak sa kanya. Iba ito sa kasong kriminal, mga kapuso, na pandarambong o plunder. Iyang kasong yan ang ikinulong o ikinakulong ni na dating Senador Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Chingoy Estrada. Umalma sa utos ng ombudsman si Villanueva. Giniit niya na hindi naman siya nakatanggap noon ng pork barrel. Nakatutok si Jam Sisante. I will immediately call a meeting of the committee. Bago maging senador at director general ng TESDA, nanilbihan si Senador Joel Villanueva bilang kinatawan sa Kamara ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List. Sabi ng Office of the Ombudsman, ginamit ni Villanueva sa maling paraan ang kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel noong siya'y kongresista. Dahilan para iutos ngayon ng Ombudsman ang pagsibak kay Villanueva mula sa serbisyo publiko. Ang 10 milyong piso daw kasing pork barrel na nilaan daw ni Villanueva sa Agri-Based Livelihood Projects noong 2008, hindi alam kung saan napunta. Ayon sa Ombudsman, pinili ni Villanueva ang National Agribusiness Corporation at ang NGO na Aaron Foundation Philippines o AFPI para ipatupad ang kanyang livelihood projects sa Compostela Valley. Pero natagpuan daw ng Ombudsman na wala ni isa sa listahan ng mga benepisyaryo ang residente o botante sa probinsya. Tumestigo din daw ang mga lokal na opisyal na wala ng mga pinatupad na livelihood projects doon ang AFPI. Sabi ng Ombudsman, guilty si Villanueva ng grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service. Pero giit ni Villanueva, lumang kaso na ito. Dagdag ni Villanueva, bilang bahagi ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, hindi siya nakatanggap noon ng pork barrel. Isa po tayo sa mga nag-file ng impeachment complaint noon sa dating Pangulo. Hindi po tayo makareceive ng PDAF noon. So hindi ko rin po alam hanggang sa ngayon kung saan galing itong pondo na ito at anong nangyari dito. Dapat maparusahan yung mga salarin dito. Sabi pa ni Villanueva, sinabi na noon ng NBI na pineke ang mga pirma niya sa mga dokumentong naging basihan ng kaso. Pineke lang daw ang dokumento na di umano'y nag-authorize sa paglaan ng pondo sa naturang NGO. Nakalagay nga raw sa letterhead na buhay party list representative siya, imbes na si back party list representative. Hindi ko po tatay si Mike Velarde, si Brother Eddie po yung tatay ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ito. Hindi ko po kilala itong mga sinasabi nila na taong involved dito. Peke yung signatures, peke din po yung mga binabanggit nila. Naghain na si Villanueva ng motion for reconsideration sa Ombudsman. November 2 raw natanggap ni Senate President Coco Pimentel ang dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Pero hindi raw muna ito aaksyonan ng Senado hanggat hindi nare-resolba ng Ombudsman ang motion for reconsideration ni Villanueva. There is no urgency really to address the issue of terminating a sitting senator. So pati yung mga legality na rin-raise, doon na po, wag dito sa Senate i-resolve, doon na po sa Office of the Ombudsman i-resolve. Pag-aaralan din daw ng Senate Rules Committee kung may kapangyarihan ba ang Ombudsman na iutos ang pagpapaalis sa serbisyo publiko sa isang opisyal na nasa ilalim ng lehislatura. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras.